Ang mga general ni Trump ay pumunta sa Senado ng Estados Unidos sa Washington at inilagay ang Iran sa mas mahinang posisyon kaysa sa gustong aminin ng kaliwa. Ngayong ika-16 ng Mayo, 2026 naging isang matinding babala para sa Tehran ang pagdinig. Ang militar ng Amerika ay malaya ng makakakilos at may mga nakahandang opsyon at nabawasan na ang kakayahan ng Iran na magbanta sa Golpo, mga kapitbahay at estratehikong ruta ng reyon. Malinaw na sinabi ni Admiral Brad Cooper na tinamaan ng Iran, nabawasan ang lakas at kakayahan nitong tumugon at nakadepende pa rin sa desisyong pampolitika ng Washington kung hanggang saan aabante ang Estados Unidos. Narinig ng Tehran sa Senado na patuloy ang banta. Ikukuwento ko lahat na yan pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag. Sa pamantayan ng kredibilidad, si Milson Alves. Si Almirante Brad Cooper, PNUM ng US Central Command, umarap sa Senate Armed Services Committee para ipaliwanag ang sitwasyon sa gitnang silandan matapos ang mga operasyon laban sa Iran. Sinubukan ng kaliwa na gawing pampulitikang atake kay Trump ang pagdinig, ngunit lumabas sa mga technical na sagot ang mahirap na katotohanan para sa Tehran. Hindi nagsalita si Cooper bilang komentador sa TV. Nang tanungin ng mga senador kung bakit hindi pa binubuksan ng Washington ang kipot ng Hormuz gamit ang puwersa, ang sagot ay hindi dahil sa takot. Ang desisyong iyon ay nasa antas ng politika dahil nagbigay na ng mga opsyon, panganib at posibleng hakbang ang hukbo, hukbong dagat at command ng digmaan. Ang militar ang nagsasabi ng kakayahan nila, pero ang presidente ang nagdedesisyon kung kailan gagawin. Narinig ng Iran sa Senado na humina na ang banta nito. Narinig ng Iran na mas kakaunti ng nakikitang mga mabilis nitong bangka at malaki ang ibinaba ng kakayahan nitong pigilan ang kalakalan. Narinig ng Iran na may mga nakahandang plano sa emerhensya habang dinidiinan ni Trump ang China sa diplomatikong paraan at hinihiling na buksan muli ang kipot ng Hormuz. Naging sensitibo ang usapan ng talakayin ni Cooper ang Operasyon Matinding Galit sa kanyang pahayag sa Senado. Ayon sa commander, sa loob ng wala pang 40 araw ng malalaking operasyon, nabuwag ng sentral na kumandeng. Ang itinayo ng Iran sa loob ng 40 taon at ginastusan ng 10 bilyong dolyar. Ayon sa teksto, hindi na kaya magpakita ng Iran ng dating kapangyarihan sa reyon at hindi na rin ito mabantaan ng Estados Unidos at mga kaalyado gaya noon. Ito ang puntong pilit itinatago ng mga kontra kay Trump. Iniulat ng CBS na sinabi ni Cooper sa mga senador na ang Operasyong Furya Epica ay nakasira o nakapagwasak ng mahigit 85% ng industrial na base ng mga balistikong misil, drone at pandagat ng Iran na may mahigit 1,400 at 50 na pag-atake laban sa pasilidad. Iniulat din ng ulat na tinatayang aabutin ng isang henerasyon bago muling maitayo ng Iran ang kanilang hukbong dagat. Itinampok din ng pagdinig ang kipot ng Hormuz bilang sentro ng presyon. Ang nangyari ay simple lang. Sinubukan ng mga senador na ipitin si Cooper, tinatanong kung may kakayahan ng Estados Unidos na buksan ang daanan. Hindi inilantad ng komandante ang planong militar sa publiko dahil irresponsable ito, pero nilinaw niya may maraming contingency na inihanda. Iniulat ng Reuters na sinabi ni Trump pagbalik mula sa Beijing na pumayag daw si Xi Jinping na kailangan muling buksan ng Tehran ang daanan. Nasa alanganing posisyon ng Iran dahil umaasa ito sa mga pagbili, ruta, proteksyong politikal at katahimikan ng mga kaalyado. Kapag binanggit ni Trump ang China, nababahala ang Tehran. Isa itong pampulitikang presyo na may suportang militar. Naitanong din ang tungkol sa mga namatay para makasira. Sa pagdinig, tinangkang idiin ng mga demokratikong senador si Cooper ukol sa paratang ng pag-atake sa mga paaralan at ospital. Sinabi ng almirante na ginawa ang mga operasyon ayon sa batas na armadong tunggal yan. Sinabi niyang walang napatunayang ebidensya sa ilang publikong paratang at nabanggit ang aktibong investigasyon sa mga sibilyang biktima. Sa mas malawak na konteksto ng digmaan, iniulat ng Reuters ang libu-libong patay sa Iran at Lebanon, ngunit walang opisyal na bilang mula sa pagdinig. Pinal na bilang ng mga namatay na kaugnay ng pangunahing issue sa Estreito ng Hormuz. Mahalagang pagkakaibang ito. Isang bagay ang pagkakaroon ng digmaan ng kabayaran sa buhay ng tao na laging seryosong bagay. Ibang paggamit ng tanong sa politika para burahin ang mga pangunahing datos militar. Ang Iran ay tinamaan, nabawasan ang kakayahan at ngayon ay nakikipag-usap sa ilalim ng presyon. Gusto ng kaliwa na gawing paglilitis kay Trump ang sesyon.
Ang lumabas ay ang kumander na nagsasabing ang Iran ay hindi na kayang gawin ang mga nagagawa nito dati. May isa pang detalye na hindi napansin. Sinabi ni Cooper na hindi na kayang ilipat ng Iran ang mga armas at yaman sa parehong paraan sa Hezbollah. At sa mga milisya sa Iraq, pinahina nito ang network na matagal nang ginagamit ng Tehran sa Iraq para umatake ng hindi lantad. Ayon sa nakasulat na pahayag ng Central Command, ang mga grupong ito ang bumubuo sa gulugod ng network ng banta at naputol na ang mga ruta at paraan ng paglilipat. Isa itong malaking epekto para sa Israel, sa mga kaalyado ng Estados Unidos sa Gulpo at para sa seguridad ng Amerika. Laging tumayang Iran sa mga milisya, drone, misil at proxy war para pahirapan ang kanilang mga kalaban nang hindi nila direktang inaako ang kapalit. Ngayon, ayon mismo sa pamunuan ng militar ng Amerika, nabasag na ang estrukturang ito sa mahalagang bahagi. Hindi ito retorika sa kampanya ni Trump, kundi pagsusuri ng pamunuan ng digmaan. Sinubukan din ng mga senador ilipat ang usapan sa China at Rusya. Ang sagot ni Cooper ay nadulot ng bagong issue para sa Teheran. Ayon sa kumander, karamihan sa kagamitan ng puwersang Iranian ay mula Russia at China. Pinapakita nito kay Trump ang Iran bilang bahagi ng mas malaking bloking kaaway na konektado sa mga rehimeng laban sa Estados Unidos. Imbes na ihiwalay ang Teheran, pinatibay ng pagdinig ang pananaw na ang presyon laban sa Iran ay pumipigil din sa pag-usbong ng Beijing at Moscow sa gitnang silangan. Pumasok ang Aprika sa pagdinig sa ibang paraan. Si General Dagvin Anderson mula sa komando ng Aprika ay tinalakay ang banta ng terorismo sa Sahel, kakulangan ng intelihensya at pangangailangan ng mga bagong antas ng pagmamanman, kabilang ang teknolohiya at artipisyal na intelihensya. Opisyal na inyulat ng komando ng Aprika na layunin nilang labanan ng mapaminsalang aktor at transnasyonal na banta, katuwang ang mga katuwang at kaalyado, palakasin ang puwersang Aprikano at protektahan ang interes ng Estados Unidos. Ang nangyayari ngayon ay isang sunod-sunod na presyon. Si Trump ang may hawak ng pampulitikang pasya ukol sa kipot ng Hormuz, pinananatili ang blockade sa Iran, pinipilit ang Tehran sa kasunduan, isinasama ang China at hinahayaan ang militar na itala ang pagkawala ng kakayahan ng rehimen. Sinubukan ng Senado na lumikha ng isang eksena ng kahihiyan laban kay Trump, ngunit nauwi ito sa pagbibigay ng pampublikong kumpirmasyon sa buong mundo. Alam ng mga general at ng Iran na may opsyong militar at ang huling desisyon ay nasa Pangulo. Ang susunod na yugto ay hindi nakabase sa sigawan sa pagdinig, kundi sa pag-unawa ng Tehran sa laki ng sanggandaan. Makikipagnegosasyon ito ng may mas kaunting kapangyarihan kaysa dati o patuloy nitong susubukin ang White House na nagpakita na ng kahandaang umatake, humarang at ilantad ang mga kahinaan nito sa harap ng mundo. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.